Maligayang pagbabalik mga ka-Ziethshen. Sa video na ito, ibubuod natin ang sci-fi drama romance na pelikulang Passenger na ipinalabas noong 2016. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, ang interstellar spaceship na tinatawag na Avalon ay makikitang naglalakbay sa kalawakan, patungo sa isang kolonisadong mundo na tinatawag na Homestead 2. Ang lahat ng quarters nito ay walang laman, ang sasakyang dagat ay nasa autopilot. Ang 258 crew members pati na rin ang 5,000 pasahero ay nasa hibernation. Biglang dumaan ang barko sa isang asteroid belt na nagpapahina sa mga kalasag nito. Ang kapangyarihan ay inililihis sa pangunahing kalasag, ngunit ang barko ay nasa isang banggaan ng isang higanteng asteroid. Biglang bumangga ang asteroid sa barko na nagdulot ng iba't ibang aberya. Nagsisimula ang barko sa pagsasaayos sa sarili, ngunit ang isa sa mga hibernation pod ay nag-activate. Ang nagising na pasahero ay si Jim Preston, isang mechanical engineer. Bumukas ang kanyang pod at nakakatulong ang isang automated system sa kanyang paggising, na nagsasabi sa kanya na siya ay gumugugol ng 120 taon sa nasuspinde na animation at ang barko ay 4 na buwan lamang ang layo mula sa Homestead 2. Sinabi niya na magagawa niyang gugulin ang oras na iyon sa pag-enjoy sa marangyang aspeto ng barko. Nakatanggap si Jim ng mga tagubilin tungkol sa kanyang ID band, sa kanyang cabin at sa mga pangunahing aktibidad niya upang makilahok bago ang pagdating sa planeta. Nasa sabik at kinakabahan na makilala ang mga tao sa barko, naghanda siya, umalis sa kanyang cabin at lumalakad sa isang automated na klase para sa isang buong grupo ng pag-aaral. Medyo nababalisa si Jim, habang ipinapaliwanag ng hologram ang sitwasyon sa Earth, na tinatawag itong overpopulated, overpriced at overrated. Sinabi nito sa kanya na itago ang kanyang mga tanong hanggang sa katapusan ng aralin, ngunit patuloy na nagtatanong si Jim kung bakit siya lang ang nandoon. Napagtanto niya na hindi siya masasagot ng hologram at humahanap siya ng ibang tao. Nakarating siya sa pangunahing concourse ng barko. Wala ring tao, ngunit nag-aalok ang isang automatikong informational desk na tumulong. Hiniling ni Jim na makipag-usap sa isang tunay na tao at pinaalis siya nito upang makipag-usap sa isang katiwala, ngunit nang nalaman niyang walang tao, hiniling niyang kausapin ang kapitan. Pagdating niya sa tulay, kahit wala siyang access para makapasok sa loob, nakikita niya na wala rin sa mga pangunahing tauhan ang gising. Sa kalaunan ay pumunta si Jim sa obserbatoryo, kung saan nalaman niya na ang barko ay talagang 70 taon ang layo mula sa Homestead 2. Napagtanto niyang maaga siyang nagising, kaya nagmamadali siyang bumalik sa concourse at nagpadala ng mensahe back to Earth na nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin, dahil hindi niya alam kung paano babalik sa hibernation. Ipinapalam sa kanya ng sistema ng komunikasyon na ang overpriced na tawag sa Earth ay tatagal ng humigit kumulang 55 taon para makakuha ng sagot pabalik. Nawalan ng pag-asa si Jim. Naglakad-lakad siya at hinanap ang bar ng mga barko kung saan nakakita siya ng ibang tao. Habang kausap niya ang bartender ay parang may kakaiba sa kanya. Kapag pinuntahan niya siya ng inumin, napagtanto ni Jim na siya ay isang android. Tinatawag itong Arthur. Gustong malaman ni Jim ang karagdagang impormasyon mula sa kanya, ngunit hindi man lang niya maipaliwanag sa android kung paano ito posible para sa kanya na naroon ng maaga. Nagising si Jim sa kanyang cabin kinabukasan at pumunta sa kantina, kung saan mabilis niyang napagtanto na karamihan sa mga bagay sa menu ay nakalaan para sa mga pasaherong gold class lamang. Kumuha siya ng kanyang plain coffee at sinusubukang malaman kung paano ayusin ang kanyang hibernation chamber. Pagkatapos niyang makuha ang lahat ng mga kasangkapan, pinaandar niya ito at humiga sa loob ng pod. Pero walang nangyayari. Kasunod nito, nagpasya siyang gamitin ang mga tool na nahanap niya upang makapasok sa mga silid ng hibernation ng crew. Hindi rin iyon gumagana. Ang mga maliliit na aberya ay nangyayari sa paligid ng barko. Si Jim ay patuloy na bumabalik sa bar upang uminom, ngunit karamihan ay para kausapin si Arthur. Ang android ay nagbibigay sa kanya ng ilang payo na nakakumbinsi sa kanya na magpreno sa isa sa mga gold class room at subukang magsaya sa barko. Sinusubukan ni Jim ang lahat ng mga restaurant, ang mga laro, ang entertainment system. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nagiging miserable na mag-isa. Isang araw, nalasing siya at gumala-gala sa hibernation pods,
nang madapa siya sa isang airlock na may mga spacesuit na idinisenyo para sa mga spacewalk. Si Jim ay nakasuot ng spacesuit at pumunta sa airlock, itinulak ang isang pingga at pagkatapos ay ang pindutan upang bitawan ang airlock na pinto. Nang nasa labas na siya ng barko, natulala siya sa tanawin. Siya lang ang may kamalayan na tao na nakakaranas ng sandaling iyon. Inilabas ni Jim ang mga magnet sa kanyang bota at lumutang sa kalawakan, nakaramdam ng pagkabalisa. Bumalik siya sa loob, hinubad ang suit, ngunit bumalik sa airlock nang walang suot na suit. Itinulak ang pingga, handa nang tapusin ang lahat, ngunit nagbago ang isip sa huling sandali, kaya tumakbo siya pabalik sa loob at dumulas sa isang bote. Tumayo si Jim at agad na lumapit sa isang babae sa isa sa mga pod na nagngangalang Aurora. Hinahanap niya ang kanyang mga file sa direktoryo at nakikinig sa kanyang panayam bilang pasahero, tila nakaramdam siya ng pag-ibig. Kalaunan, nakita niya ang sarili na nakaupo sa tabi ng pod nito, nakikinig pa rin sa mga interview niya. Bumalik siya sa bar, binabasa niya ang ilan sa kanyang trabaho at nakikipag-usap kay Arthur tungkol sa kanyang pagsusulat. Siya ay nahuhumaling sa kabalintunaan ng kanyang sitwasyon, pagpunta sa ibang planeta para sa isang mas mahusay na buhay, gumising ng maaga at mahanap ang kanyang perpektong babae, para lamang sa kanya. Patuloy na nag-iisip si Jim tungkol sa kanya, at nagsimulang makakuha ng ideya na gisingin din siya. Kinausap niya si Arthur tungkol dito, ngunit hindi niya naiintindihan ang palaisipan. Kung gigisingan niya siya para sa kanyang sariling kapakanan, ipapadpad niya ito doon sa bagong mundo kasama niya. Nagpa siya muna si Jim na labanan ito, ngunit habang lumilipas ang panahon ay hindi niya ito kayang bitawan. Hanggang isang araw, nagbago ang isip niya. Siya ay pumunta sa kanyang pod, at namamahala upang activate ito. Habang siya ay nagigising at dumaan sa parehong proseso tulad ng ginawa niya, siya ay nagtatago at bumalik papunta sa kwarto niya. Maya-maya ay pumunta siya sa pangunahing concourse, umaasang mahahanap siya. Sinabi sa kanya ni Jim na sila lang ang gising at dinala siya sa obserbatoryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi siya makakarating sa alinman sa mga tripulante o sa mga pangunahing utos ng barko. Nagulat si Aurora at gustong bumalik sa kanyang pod. Nang makarating sila dito, ipinaliwanag ni Jim na walang espesyal na kagamitan sa barko na maaari tulungan silang bumalik sa hibernation, na epektibong nagsasabi sa kanya na sila ay na-stranded. Bumalik sila sa concourse at sinabi niya sa kanya na dapat siyang magpahinga dahil kararating lang niya na wala na siya sa hibernation. Naaawa siya sa kanya na kailangang gumugol ng higit sa 1 taon na mag-isa sa barko. Bumalik si Jim sa bar, nakaramdam ng panghihinayang sa kanyang ginawa. Hiniling niya kay Arthur na huwag sabihin kay Aurora na siya ang gumising sa kanya. Kinabukasan, nagising si Aurora. Bumalik siya sa concourse at nagtanong sa automated info desk tungkol sa hibernation pod. Sinamahan siya ni Jim doon at pumunta sila para mag-almusal. Sa pag-alis nila, may isang uri ng malfunction ang info desk. Sa kantina, napagtanto ni Aurora na si Jim ay kumakain ng parehong almusal ng higit pa noon 1 taon at nakakakuha siya ng isa sa mga gold class na menu. Pinag-uusapan nila ang posibilidad na ayusin ang mga pod, ngunit, hindi katulad ni Jim, hindi pa handa si Aurora na sumuko. Naghahanap siya sa infirmary, pagkatapos, dumaan sa mga dokumento ng pananaliksik, sa kalaunan, nagtatapos hanggang sa hibernation quarters ng crew, na sinusubukang buksan ang mga pinto. Napansin ni Jim ang higit pang mga aberya sa buong barko. Pagkaraan ng ilang oras, nagdalamhati si Aurora tungkol sa kanyang buhay sa Avalon. Nagsusulat siya, tumatakbo sa paligid ng barko at lumangoy sa pool, nagiging mas higit na kamalayan ang kanyang sitwasyon. Pumunta siya sa kantina para interviewin si Jim, iniisip na maaaring maging kawili-wili ang kwento nito. Tinatanong niya kung bakit siya nandayuhan sa kolonya. Sumagot muna si Jim gamit ang mga slogan mula sa kumpanya, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag pa niya na umaasa siya na sa bagong mundo siya ay maaaring maging isang tao, maaari siyang bumuo ng isang buhay. Nang maglaon, napunta sila sa obserbatoryo at sa wakas ay ibinahagi ni Aurora ang kanyang dahilan kung bakit siya pumunta doon. Hindi tulad ng ibang pasahero sa barko, may round-trip ticket siya. Ang kanyang ideya ay pumunta sa Homestead 2, manirahan doon ng 1 taon at bumalik sa Earth, upang maging ang unang mamamahayag na nakagawa niyan, na nagsusulat ng pinakadakilang kwento na nangyari.
Unti-unting sumusuko si Aurora sa paghahanap ng paraan para maayos ang kanilang kasalukuyang suliranin. Gumawa ng paraan si Jim para pasayahin siya. Dinadala niya ito sa pagsasayaw, sa sinehan, at sa basketball court. Sa panghuli, dinadala siya nito sa bar para makipagkita kay Arthur. Nag-relax siya saglit hanggang sa maalala niya ang sitwasyon nila. Naiwan si Jim na mag-isa kasama si Arthur, nakakaramdam ng kakilakilabot sa ginawa nito sa kanya. Sa susunod na sandali, nakita siyang nag-iisip ng kung ano-ano, at sa kabilang banda si Aurora ay naglakad papunta sa obserbatoryo upang makahanap ng miniature ng Chrysler Building na ginawa ni Jim para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nagde-date na sila sa bar. May kainan sila at nagkukwento tungkol sa kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay namatay noong bata pa siya. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Jim si Aurora sa airlock at pumasok sila sa mga spacesuit. Sabay silang lumabas para sa spacewalk. Sa wakas ay may ibabahagi si Jim sa napakagandang karanasang iyon. Pinatay ni Jim ang mga magnet sa kanilang mga bota at lumutang silang magkasama sa kalawakan. Bumalik sila sa loob at agad na naghalikan at natulog ng magkasama. Magkasama silang tumatakbo, sabay na kumain, sabay matulog. Ginalugad pa ni Jim ang barko at nahanap niya ang hydroponics bay kung saan may dala siyang bulaklak para kay Aurora. Isang araw, dumaan ang barko sa isang higanting pulang bituin at pumunta sila sa obserbatoryo upang makita ito ng malapitan. Kaarawan ni Aurora, kaya sa gabing iyon ay ipinagdiriwang nila ito sa isa sa maraming restaurant sa barko at sa bar. Pumunta si Jim sa washroom, inihanda ang singsing na ginawa niya para kay Aurora, habang nananatili si Aurora sa bar na kausap si Arthur. Sinabi sa kanya ng android na sinadya siyang gisingin ni Jim at hindi niya dapat ito malaman. Biglang bumalik si Jim at hinarap niya siya nang hindi makapaniwala sa ginawa nito sa kanya. Tumatakbo siya palayo na galit at nagpanik. Pumunta si Jim sa cabin ni Aurora ngunit nakita niyang wala na ang mga gamit nito. Pumunta siya sa kantina sa susunod na araw, ngunit sa sandaling iyon, hindi nagsasalita si Aurora at biglang umalis. Desperado na si Aurora. Isang gabi, pumunta siya sa cabin ni Jim, sinuntok at sinipa siya, gusto siyang patayin. Nakikipag-usap sa kanya si Jim sa pamamagitan ng communication phone dahil patuloy niyang iniiwasan siya, sinubukan ni Jim na humingi ng tawad at magpaliwanag. Sinabi niya sa kanya na nahulog siya sa kanya, ngunit walang pakialam si Aurora. Hindi niya mapapatawad ito sa pagkitil ng kanyang buhay. Isang gabi, habang si Jim ay nasa kanyang cabin, isa pang malfunction sa barko ang nangyari. Ang barko ay nahaharap sa isang critical na error at ang pangunahing utos ay nagsasara. Maya-maya, pumasok siya sa elevator at nagmalfunction ito. Pumasok si Aurora sa main concourse at nakitang nagtanim ng puno doon si Jim. Pagkatapos, pumunta siya sa kantina, kung saan hindi gumagana ang dispensaryo ng pagkain. Biglang narinig nilang dalawa ang boses ng deck chief sa ibabaw ng comms, nagtatanong kung sino ang nagtanim ng puno sa kanyang barko. Pareho silang tumakbo sa concourse at nakilala nila si Gus Mancuso, na nakatayo sa harap ng puno ni Jim. Nagpakilala sila at sinabi sa chief ng barko ang tungkol sa sitwasyon, hindi nito maintindihan kung paano ang tatlong pods ay pumapalya. Dinala sila ni Mancuso sa tulay at natuklasan niyang may mali sa barko, ngunit ang impormasyon sa mga sistema nito ay kailangang suriin ng mano-mano. Nang umalis sila sa tulay, halos malaglag ang isang robot at sinabihan silang dalawa ni Mancuso na ang mga aberya ay nangyayari sa buong barko ng mas madalas. Sinabi niya rin na hindi dapat mangyari iyon, ipinapakita niya sa kanila kung paano kolektahin ang data. Sinusuri ni Mancuso ang mga pod nang sinamahan siya ni Jim doon. Naisip niya ang nangyari sa pod ni Aurora. Nalaman ng punong deck na kakilakilabot ang ginawa ni Jim. Kalaunan, nasa tulay siya at sinusuri ang mga nakolektang data nang sumama sa kanya si Aurora. Pinag-uusapan nila kung ano ang nangyari sa kanyang pod, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa tungkol doon. Pumasok si Jim kasama ang ika-16 na sirang robot. Naramdaman ni Mancuso ang hibernation sickness, kaya nagpapahinga muna siya, ngunit habang naglalakad siya palabas, umuubo siya at may lumabas na dugo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aurora, kaya naisip niyang maligo, nang biglang pagkawala ng gravity sa buong barko at nagsimula siyang malunod sa tubig mula sa pool.
Nagre-reset ang gravity drive at halos hindi na siya makalabas ng buhay. Pareho silang tumakbo sa isa't isa para hanapin si Mancuso. Silang tatlo ay bumalik sa tulay, dahan-daang natuklasan kung ano ang nangyayari sa barko. Nalaman ni Mancuso na may nangyari 2 taon na ang nakakaraan na naglalabas ng isang pangunahing sistema. Kailangan nilang hanapin at ayusin kung ano ang naging sanhi ng aberya. Kung hindi nila ito maayos, ang buong barko ay may stranded sa kalawakan. Pumunta sila upang hanapin ang problema, ngunit hinimatay si Mancuso, kaya dinala siya ni Jim at Aurora sa infirmary kung saan naghihingalo na ito at walang mga paggamot na maaaring huminto o magpahaba ng oras na natitira sa kanya. Makalipas ang ilang oras, nagkita silang tatlo sa obserbatoryo at binigay ni Mancuso kay Jim ang kanyang ID bracelet. Sinabihan silang ayusin ang barko kung hindi silang lahat ay mapapahamak. Biglang nagbago ang mga ilaw sa isang nakababahala na kulay pula at nagsimulang manginig ang barko. Sinabi ni Jim kay Aurora na kailangan niya ng tulong at tumakbo sila patungo sa engineering, ngunit may isa pang aberya sa gravity drive at isa pang nagpapahirap kay Arthur. Sa wakas ay dumating sila sa engineering at nagsimulang maghanap ng problema ng barko, at mahanap ito sa planta ng kuryente at habang binubuksan nila ang hatch, si Aurora ay sinipsip nito. Ang asteroid ay nagdulot ng isang pagbangga sa bahagi ng barko sa lugar na iyon. Si Jim ay sinipsip din, ngunit siya ay kumapit sa hatch habang patuloy itong nakasara. Sa kalaunan, nasusuklam din siya, ngunit mabilis nilang nasilyado ang aberya. Kaagad pagkatapos ayusin ang problemang iyon, napagtanto ni Jim na mayroong higit sa isang aberya sa buong barko. Sinusundan nilang dalawa ang trajectory ng meteor at nalaman na tumama ito sa reactor control. Iniisip ni Jim na makakahanap siya ng mga kapalit na bahagi para dito. Nahanap nila ang bahagi at binago ito, ngunit nabigo pa rin ang proseso ng paglabas ng reactor. Ginagawa nila ito ng mano-mano, ngunit nabigo muli. Nalaman ni Jim na kailangan niyang buksan ang pinto ng vent mula sa labas ng barko na maaaring palamigin ang reactor. Pareho silang pumunta sa airlock at habang naghahanda na siyang lumabas, ibinigay niya kay Aurora ang bracelet ni Mancuso at baka maaaring hindi na siya makabalik. Tinutulungan niya siya sa suit at habang naglalakad siya sa airlock, sinabi niya sa kanya na bumalik siya dahil hindi siya mabubuhay ng mag-isa sa barko nang wala siya. Bumalik si Aurora sa reactor, kung saan tumama ang temperatura sa mga kritikal na antas. Isang bolt mula sa reactor ang tumama sa braso ni Aurora, habang papalapit si Jim sa vent sa labas at nakita ang pinto. Tumataas ang temperatura sa silid ng reactor, habang sinusubukan niyang i-bypass ang pinto ng vent para mabuksan ito. Napagtanto niya sa lalong madaling panahon na kailangan niyang hawakan ng mano-mano ang pinto upang bumukas ang reactor, at sinabi niya ito kay Aurora. Hindi niya gusto ang plano, ngunit itinuloy niya ito at sinabihan siyang palabasin ang reactor. Ayaw niyang mamatay siya at nagtalo sila, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan nilang iligtas ang ibang tao at inilalabas niya ang reactor. Ang proseso ay matagumpay, ngunit ang mga usok mula sa reactor ay nagtulak kay Jim palayo at nasira ang kanyang tali. Bumababa na rin ang pressure sa suit niya, sinabi niya kay Aurora kung ano ang nangyari at kumilos siya ng mabilis hanggat maaari upang makapunta sa isa pang suit at ipasok siya. Muli itong humingi ng tawad sa kanya. Nagsuot siya ng suit at lumipad palabas para kunin siya, ngunit masyadong maikli ang kanyang tali. Napaatras siya, ngunit bigla niyang hinawakan ang tali nito at nagawang hilahin siya papasok. Dinala ni Aurora si Jim sa infirmary, nang malaman niya na maaari pa itong mabuhay. Ginagamit niya ang pulse arrest ni Mancuso para i-override ang mga medikal na protocol at para ma-resuscitate siya. Automatikong ginagawa ng medical pod ang trabaho at binuhay si Jim. Pinatawad siya ni Aurora. Nang maglaon, inayos ni Aurora si Arthur at binigyan nila si Mancuso ng tamang libing sa kalawakan. Dinala siya ni Jim sa infirmary at sinabi sa kanya na nakahanap siya ng paraan para magamit ang medical pod bilang isang hibernation. Sinabi niya sa kanya na pumasok sa pod at sumakay sa natitirang bahagi ng paglalakbay doon. Ngunit, tulad ng ibinunyag sa kalaunan, tumanggi siya at nagpa siya na manatili sa kanya na gising sa barko. Sa wakas ay nagpropose si Jim sa kanya at nabubuhay sila sa barko. Makalipas ang 88 taon, dumating ang Avalon sa Homestead 2. Nagising ang mga tripulante at natagpuan ang barko sa isang hindi inaasahang kalagayan.
Nag-iwan sa kanila ng mensahe si Aurora na muling ikinwento ang buhay nila ni Jim sa barko habang ang iba ay natutulog.